Napakawalang hiya mo talaga. Di ba ang sabi ko sa'yo, magpakalayo-layo ka na at huwag ka nang babalik dito. Sinunod ko naman yung gusto mo ah. Nagkataon lang na gipit ako at ikaw lang ang makakatulong sa problema ko. Ang kapal naman talaga ng mukha mo. Alam mo, bago ka pa makita ni Stacy, umalis ka na. Bilis! Tatawagan na lamang kita o di kaya magkita na lang tayo ulit. Basta hindi dito at huwag ngayon. Sige na, umalis ka na. Grabe ka naman. Sa tagal ng panahon na hindi tayo nagkita ipagtutulakan mo lang ako ngayon? Hindi naman yata pwede yun. Kailangan ko ng pera at baka sakaling kailangan mo rin ako. Mami, anong ibig sabihin nito? Siya na ba? Pwede ba umalis ka na lang? Relax. Ito na nga, aalis na. Hihintayin ko ang tawag mo, ha? Sinundan ko ng masamang tingin ang lalaking kausap ni Mami nung mga oras na yon, bago ko binalikan ang aking ina na noon ay agad nang sumakay sa loob ng kotse. Mami, sandali. Ano ba? Hindi mo ba talaga sasagutin ang tanong ko? Sino ba yung lalaking yun sa buhay mo? May relasyon ba kayo? May iba ka bang lalaki? Stacy, pwede ba? Marami na akong pinoproblema, kaya huwag ka nang dumagdag pa. Huwag ka na maraming tanong. Yung nakita mo, wala yung ibig sabihin. Wala kaming relasyon. Walang ibig sabihin? Hinalikan ka niya tapos sasabihin mo wala lang? Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang sagot na kailangan ko. Isa pa, hindi ko hayaan na lokohin mo si Dad. Yuck! How can you do this, Mom? Ilang ulit ko bang sasabihin? Wala kaming relasyon. Ang ibig sabihin ko wala na. At pinagsisihan ko ng lahat ng yon. Bahagi na lamang siya ng nakaraan ko. Ng isang pagkakamali na labis kong pinagsisihan sa tanang buhay ko. Ay, akala ko sapat na ang pera para manahimik siya. Ay, mahal ko ang dad mo at hindi ko kaya mawala siya sa akin. Ayaw ko masaktan siya at higit sa lahat, ayaw ko masira ang pamilya natin. Kaya kung ano man ang nakita at narinig mo kanina, pwede bang sa atin na lamang yun, anak? Pangako, aayusin ko to. Maliban sa isang gabing pagkakamali, wala naman na siyang ibang dahilan para guluhin tayo. Kaya pangako, anak, sisiguruhin ko na hinding-hindi na siya makakalapit pa sa akin at lalong-lalo na sa'yo. Hindi ang hampas lupang yun ang sisira sa pamilya natin at sisiguraduhin ko yan. Kung talagang wala kayong tinatago ng lalaking yon, bakit hindi niyo sabihin kay Dad ang panggugulo niya? He will surely forgive you at puprotektahan ka ni Dad against that man. Mas magiging complicated ang sitwasyon kapag si Dad pa mismo nakaalam ng katotohanan. Stacy, sabi ko naman sa'yo, ako na ang bahala. Basta gagawa ako ng paraan at nakikiusap ako. Hindi pwedeng malaman to ng Dad mo. Hindi ako papayag, Mommy. Kung hindi niyo kayang gawin, pues ako na mismo magsasabi sa kanya. Yan ang wag na wag mong gagawin. Para malaman mo, ikaw lamang ang pinuprotektahan ko. Kung ayaw mong mamalimos tayo sa kalsada, wag na wag mo akong pangungunahan, Stacy. Ako? Bakit pati ako? Kayo tong... Dahil hindi si Abner ang tatay mo. Ano? Mom, pwede ba huwag kayo nagbibiro ng ganyan? Anong hindi si Dad? Taon 2006, Quezon. Ang pagtatago ng katotohanan ay parang pagbubuhat ng palay. Akala mo madali, pero habang tumatagal, mas lalo itong bumibigat. Bawat kasinungalingan ay panibagong dagdag na pasanin. Kahit pilit mong itago, darating ang panahon na mabibigatan ka rin. Sabi nga, mas mabuti pang ibaba o aminin kesa habang buhay na pasanin. Magandang araw po. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Stacy. 40 taong gulang at kasalukuyang naninirahan dito sa Siquijor. Isa ko sa magiliw na taga-subaybay ng inyong YouTube channel at isang karangalan na maibahagi ko sa araw na ito ang aking karanasan. Hindi naging madali ang aking pinagdaanan, ngunit natitiyak ko na kapupulutan niyo ng aral. At maging babala na kailanman walang sikreto ang hindi nabubunyag. Anak, bunga ka ng isang malaking pagkakamali.
Nung nakipagrelasyon ang daddy mo noon sa iba, gumanti ako. Nakipagrelasyon din ako kay Gimo. Dati ko siyang driver. Hindi ko inaasahan na magbubunga ang kataksilang yon. At napagtanto ko na lamang na mali ang ginawa ko. Alam ko na lalo lamang lalaki ang lamat ng relasyon namin kapag nalaman niyang hindi siyang ama ng pinagbubuntis ko. Kaya binayaran ko at pinalayo si Gimo. Ang totoo mong ama. Hindi. Mom, sabihin mo nagbibiro ka lang. Hindi ko matatanggap ang lalaking yun sa buhay ko. Hindi. Alam mo, Stacy, hindi naman mangyayari yan kung tutulungan mo ako eh. Kailangan mo lang akong tulungan na manatiling sikreto ang lahat ng to habang inaayos ko pa ang mga bagay-bagay. Sorry anak. Sana'y naiintindihan mo si Mommy. Hindi ko maintindihan ang mararamdaman ng mga oras na yun. Hinayaan ko na lamang pumatak ang aking mga luha habang patuloy sa pagmamaneho ang aking mami. Gusto kong magalit sa kanya at suwayin ang gusto niya, pero alam ko na ikakapahamak ko lamang yon. Nung makarating kami sa mansyon, agad kong nilapitan si Dad, na noon ay nakahiga sa sofa. Agad siyang bumangon at agad naman akong yumakap at humalik sa kanyang pisngi. Okay ka lang, anak? Bakit parang namumula yata ang mata ng prinsesa ko? Ano, ayos ka lang ba? Yes, Dad. I'm okay. Namiss ko lang po kayo. Oh, kumusta ang business mo? Okay ba? Yes, Dad. Tinandaan ko po lahat ng bilin nyo. And yes, tama po kayo. Sa Maynila man o dito sa province, magiging magandang takbo na negosyo kapag planado at nariyan kayo para i-guide ako. Kayo ni Mommy. Mahal na mahal ko kayo, Dad. Mahal na mahal din kita, anak. Proud ako sa iyo. Thank you, Dad. Magpapalit lang ho muna ako at maglalakad-lakad sa labas. Ay, sige, anak, kung yan ang gusto mo. Isang matamis na ngiti ang itinugon ko sa aking ama bago ko tumalikod at muling nilingon si Mami at umakyat na sa hagdan papunta sa pangalawang palapag ng aming mansyon. Mababakas pa rin sa kanyang muka ang pagkabahala. Okay lang ba ang anak mo? Mukhang malungkot siya at pagod lamang yon. Naninibago sa dami ng kailangan niyang gawin. Alam mo naman, ganyan talaga kapag nagsisimula pa lamang. Mabutit nandito tayo para suportahan at tulungan siya. Lalo ka na, sobrang kailangan ka ng anak natin. Alam ko yon, kaya sisiguruhin ko na magiging mas magaling pa siyang negosyante kesa sa akin. Kanino pa ba naman siya magmamana, hindi ba? Nakatingin ako mula sa ikalawang palapag. Hindi ako makapaniwala kung gaano kagaling magpanggap si Mami sa kabila ng aking mga nalaman. I'm sorry, Dad, pero tama naman si Mommy. Hindi niya pwedeng malaman ang totoo. Anak niyo ako at kahit ano mangyari, kayo at kayo lang ang dad ko. Wala nang iba. Pagkatapos noon, agad ako nagpalit ng damit. Habang nakaharap sa salamin ay napalingon ako nang biglang pumasok si Mami sa aking kwarto. Stacy, anak, salamat. Alam kong mahirap para sa iyo, pero alam ko rin na nauunawaan mo ko. Mahal na mahal kita. Ikaw ang dahilan, kaya mas minabuti kong... Tama na, Mom. Huwag na lang natin pag-usapan. Ayoko nang isipin pa, dahil kahit kailan, hindi ko matatanggap na hindi ako totoong anak ni Dad. Hindi. Excuse me. Stacy, sandali. Kinakausap pa kita. Stacy! Kasalanan mo to, Gimo. Hindi ko hahayaan na masira ako, ang pamilya ko, ang buhay na meron kami ngayon. Kailangan na kitang patahimikin sa lalong madaling panahon. Sa tuwing ako ay napapagod at magulo ang isipan, 2 tao lang ang madalas kong nilalapitan. Mula nung umuwi kami sa probinsya, sila na ang madalas kong nakakausap at naging matalik kong kaibigan. Yun kasi ang isa sa mga madalas na sinasabi ni Dad. Maging mabait sa lahat ng mga tao na nagtatrabaho para sa amin.
Bahagya muna kong umupo sa isang tabi habang tinatanaw si Teban at si Gina na may kung anong pinag-uusapan. Nakangiti akong pinagmamasdan ng dalawa nung mga sandaling yon. Ang sakit ng likod ko. Hindi bale, konti na lang naman. Tama na kasi yan. Magpahinga ka na. Kayang-kaya na yun ni Man Lucas. Pagpahingahin mo naman yung galit na galit mong muscles. Tingnan mo, konting-konti na lang. Malalamangan mo na ako eh. Nako, huwag kang mag-alala. Ako pa ba? Kayang-kaya ko pa. Konti na lang naman yon. Siguro mga 6 na sako na lang. At saka, kapag hindi na ako tumulong, malilintikan ako sa tatay ko. Kanina pa nga nakasimangot eh. Napapagod na rin siguro. Alam mo, minsan nga, nagtataka na ako kung bakit lagi mainit ang ulo niya sa'yo eh. Kung tutuusin, napakaswerte niya na may anak siyang napakasipag, maaasahan at walang kaarte-arte sa katawan. Hindi naman trabahong panlalaki yan eh. Tsaka, di ka man lang pinag-aral sa kolehiyo, di sana mas magaan ang trabaho mo ngayon. Maraming beses na namin pinagtalunan ni tatay yan hanggang sa natanggap ko na lang. Tama naman siya, mas kailangan niyang tulong ko sa pagtatrabaho dito. Buti nga, natapos ko yung pag-aaral ko sa high school na mas marami pa yung absent ko kesa sa araw na pinasok ko eh. Tsaka, buti na ipapasa ko yung exam kahit lagi akong lumiliban. Hay, ang hirap maging mahirap, no? Parang isang malaking kasalanan na mag-ambisyon na makatapos sa pag-aaral, makapagtrabaho, at makaahon sa buhay na meron kami ngayon. Hindi kasalanan yun. Siguro na taon lang na ibang paniniwala ng tatay mo. Ay, alam mo, parang gusto ko nang isipin na ampun ka lang talaga. Kasi marami magulang na kahit kumayod maghapon at magbilad sa pagtatrabaho, okay lang. Basta mapagtapos lang ang mga anak nila. Parang ako, napatapos ako ni tatay sa pagtatrabaho niya dito. Kapag pumupunta ako dito noon para tulungan siya, pinapauwi niya ako. Kasi gusto niya, pag-aaral lang ang atupagin ko, kaya parang may mali talaga eh. Hindi ka ba nagtataka? Baka naman ampung ka nga lang talaga o di kaya napulot ka lang sa tabi-tabi ng lola mo at napilitan lang yung tatay mo na ampunin ka. Ikaw talaga? Kahit kailan ang lakas mo mga asar, no? Magkaibigan ba talaga tayo? Ay, alam mo, natanong ko na rin minsan yan kay lola nung bata pa ako, lalo na kapag pinapalo at pinagagalitan ako ni tatay, pero sa tuwing tinatanong ko siya, lagi niya lang iniibang usapan. Ewan ko ba? Ay, pakiramdam ko nga, may hindi talaga sinasabi sa akin si Lola eh. Pwede niya naman sabihin na ampun ako at anak talaga ako ng isang mayamang doon. Di ba? Mas katanggap-tanggap yon. Pero kapag nakikita ko yung larawan ni nanay, tapos kamukhang-kamukha ko talaga siya eh. Kaya imposible. Ay, baka nga, kaya naiinis si tatay sa akin kapag nakikita niya ako, namimiss niya si nanay. Sira. Oh, ayan na si Mang Lucas. Tara na, tutulungan na lang kita. Wala na rin naman akong gagawin eh. Yun, yan ang hindi ko tatanggihan. Salamat. Nagmamadali silang naglakad at pasimple naman akong sumunod para hindi ko sila maabala. Mang Lucas, tutulungan ko na ho kayo para ho makapagpahinga at makauwi kayo ng maaga. Ay nako, wag mo sinasanay na tinutulungan si Jing. Unang-una, hindi sakop ng trabaho mo ang magbuhat ng mga palay. Okay lang po, wala naman ho akong ginawa at exercise na rin ho to, Mang Lucas. Maigi ho to para pagpawisan. Ay, siya, ikaw ang bahala. Kung gusto mo magpakapagod ay lagi kang magpauto dyan sa kaibigan mo. Sige lang. Naku, tay, hindi ko sinabi na tulungan niya ako. Gusto niya po talaga. Tiningnan lamang si Jing ni Mang Lucas, sabay dumiretso na parabang hindi interesado sa sinasabi ng kanyang anak. Napabuntong hininga ko nang maalala ko si Daddy. Mahal na mahal niya kasi ako at prinsesa ang turing niya sa akin. Siguro nga dahil ako lang ang nag-iisa niyang anak. Hindi man sabihin ni Jing ay ramdam ko na hindi maganda ang pagtrato sa kanya ng kanyang sariling ama. Mas bata ako sa kanila ng 5 taon, kaya naiintindihan ko kung bakit mas close sina Jing at Teban, o dahil sabi nga nila halos sabay sila nang lumaki.
Binilisan ko ang hakbang at dire-diretso lang din si Mang Lucas na parabang wala ring nakita. Madalas ko rin yung napapansin sa kanya. Lagi ring sinasabi ni Daddy na sa lahat ng trabahante, si Mang Lucas ang isa sa pinakamasipag, ngunit wala yung ibang iniintindi kundi trabaho lamang. Wala siyang panahon makipag-usap sa iba, umiiwas sa mga tao at maging kay Daddy sa hindi malamang dahilan. Dahil maraming inaasikaso ang aking ama at madalas ay nasa Maynila, mula naman nang magkasakit ang tatay ni Teban, siya na ang humalili sa pamamahala sa lahat ng mga trabahante sa hasyenda. Maliban sa palay, marami pang produkto ang bumubuhay sa maraming pamilya na nagtatrabaho para sa amin. Nyog, saging, kamote at iba pang gulay mula sa malawak na pataniman ng aming pamilya. Jing! Teban! Oh, kanina ka pa ba nakasunod sa amin? Hindi naman. Sadyang mabilis lang talaga kayo maglakad. Hindi pa ba kayo tapos sa trabaho? Magpapasama sana ako maglakad-lakad eh. Kailangan ko lang ng kausap. Bakit? May problema ba? Okay ka lang ba? Ang sweet mo talaga. Lagi kang concerned sa akin. Okay lang ako. Gusto ko lang makipagkwentuhan. At syempre, na-miss ko kayo. Alam nyo na, medyo busy ako lately. Oo nga, na-miss ka rin namin ni Teban. May ilan pa kaming hakutin pero mabilis na lang yon. Mabuti pa, ako na lang umagakot tapos susunod na lang ako sa inyo. Sige na, Teban, samahan mo na sa Stacy. Ano ka ba? Sabi ko naman sa'yo, tutulungan kita eh. Sabay-sabay na tayo. Hihintayin niya naman tayo eh. Diba, Stacy? Oo naman. Sige na, tapusin nyo na muna ang paghakot. Hihintayin ko na lamang kayo dito. Nakita ko nung mga oras na yon kung gaano sila kasaya, kahit batid ko na hindi ganoon kadali ang kanilang trabaho. Alam ko na kung ako ang nasa kalagayan ni Jing, hinding-hindi ko kayang gawin ang kanyang mga nagagawa. Doon ko napagtanto kung gaano ko kaswerte sa buhay na meron ako ngayon. Matapos ang kanilang trabaho, masaya kaming nagkwentuhan. Isinama ko pa sila sa mansyon at nagpahanda sa aming katulong ng merienda. Hindi namin namalayan ang oras hanggang sa tuluyan nang kumagat ang dilim. Tara na, Jing. Ihatid na kita. Yari ka na naman sa tatay mo niyan. Hindi ka pa naman yata nagpaalam kanina. Okay lang yun. Sanay na ako kay tatay. Mas magugulat pa ako kung hindi niya ako pagagalitan pag uwi ko sa bahay. Alam mo, tama naman si Teban eh. Mas okay kung ihatid ka namin. At saka, para makakwentuhan din namin ang lola mo. Si Lola? Nako, siguradong busy yun kapag ganitong oras. Busy saan? Sa pagdarasal. Madasalin kasi siya eh. Mapaaraw man o gabi. Masyado namang relihiyosa si Lola. Baka naman ang kukulam. Pero biro, sana ipinagdadasal niya na bumait ang tatay mo. Tara na, sasabay pa rin ako. Sa ayaw mo't sa gusto, ihahatid ka namin. Oo na, sige na. Basta kung sakali man huwag nyo nalang pansinin kung anong maririnig nyo at atin-atin na lang. Halos 30 minuto ang aming nilakad. Masaya naman ako habang inaalalayan ni Teban. Yun lang talaga ang dahilan kung bakit gusto kong sumama sa paghatid kay Jing. Alam ko sa aking sarili na habang tumatagal ay lumalalim na ang paghanga ko sa kanya. Dahilan kaya gusto kong lalong mapalapit kay Teban. Buti naman at umuwi ka pa. Hindi ka ba marunong tumingin sa paligid mo? Ano? Nagpapalibre ka na naman ng trabaho dito sa bahay? Nakikipagsabayan ka sa anak ng amo natin na mayaman, na kahit walang gawin at maglakwatsa lang, kakain ng higit 3 beses. Hindi ka mayaman, hoy. Wala kang katulong dito. Lucas, tumigil ka na nga riyan. Kung pagalitan mo naman si Jing, akala mo'y ikaw ang nagsaing at nagluto ng hapunan. Apo, magbihis ka na. Huwag mong pansinin yan tatay mong tinotoyo na naman. Salamat po, Lola. Ayan, kaya lalong lumalaki ang ulo niyan dahil kinukonsinti mo eh. Manahimik ka na.
Kapag ako napikon sa'yo, hihilahin ko yung dila mo. Lagi mo nalang pinag-iinitan ng apo ko. Sumusobra ka ng lintik ka. Pakinig ang mga boses na yon sa labas ng tarangkahan, kung saan nanatili kaming nakatayo ni Teban. Ganyan kaya sila araw-araw? Oo, madalas. Naaawa na nga ako kay Jing eh. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit saksakan ng sama ng trato sa kanya ng tatay niya. Alam mo yun, para bang hindi niya anak? Ay, kawawa naman siya. Halika na, bumalik na tayo sa mansyon. Gusto mo bang sumabay sa amin maghapunan? ha? Ano? Sa susunod na lang siguro. Kailangan ko munang umuwi sa bahay. Ilang araw na rin kasi akong hindi nakakabisita dun eh. Dami kong inaasikaso nito nakaraan. Wala eh. Hindi na rin talaga kaya ni tatay magtrabaho pa, kaya ako na lahat. Ang sipag mo talaga, no? Sige, sa susunod na lang kapag may oras ka. Oo, sana kasabay din natin si Jing para masaya. Hindi ko alam kung bakit sa tuwing binabanggit niya ang pangalang Jing, ay nakakaramdam ako ng selos, lalo na kapag nakikita ko ang mga ngiti sa kanyang labi kapag binabanggit niya ang pangalang yun. Nang makarating kami sa bahay, dumiretso na siya sa kanyang kubo kung saan siya madalas na natutulog. Malapit din yon sa bodega ng mga palay at iba pa. Inihakbang ko na ang aking mga paa papasok sa mansyon nang hindi ko na maabot ng tingin si Teban. Mula sa tagiliran ng aming bahay ay may narinig akong boses. Dahan-dahan kong inihakbang ang aking mga paa, hanggang sa maging malinaw sa pandinig ko ang lahat. Mabuti naman at nakita mo na rin siya. Maaasahan ka pala talaga. Iligpit mo at siguruhin mong hindi na aabuti ng umagang hayop na yon. Kapag nagawa mo na maayos ang inuutos ko, dodoblehin ko ang offer ko sa'yo. Maliwanag ba? Opo, ma'am. Walang problema. Sige na. Huwag ka na mag-aksepa ng oras. Gawin mo nang dapat gawin at pagkatapos, ipapadala ko sa'yo agad ang pera. I-text mo na lamang ako at huwag ka magkakamaling tumawag sa akin. Ay, sa wakas, mabubura ka na rin ng tuluyan sa mundong ito. Mom, ano na naman ba yan? Sinong kausap nyo? Ano na naman yung sinisikreto nyo, ha? Kinakausap mo pa rin ba siya? Pwede ba, Stacy? Hindi na ako natutuwa. Baka nakakalimutan mo na nanay mo ako. Huwag mo nga akong inuusisa na para akong kriminal. Lahat ng ginagawa ko para sa kapakanan natin. Isa pa, gusto ko lang din sabihin sa'yo na hindi ako natutuwa sa pakikipagkaibigan mo sa Jing na yon. Ano mapapala mo sa mangmang, hampas lupa at anak ng haliparot na muntikan ng sumira sa pagsasama namin ng dad mo? Ha? Kaya hindi ko pinagsisisihan ang ginawa ko sa nanay niya. Dapat lang na namatay si Susan dahil yun ang nararapat sa kanya. Seriously? Anong ginawa nyo? Alam nyo, Mom? Nakakatakot ka na. Ikaw pa ba talaga yan? Ano pa bang kailangan ko malaman tungkol sa'yo? Hindi ka dapat magalit sa akin. Ginawa ko lamang kung anong tama. Siniguro ko na hindi mawawala sa akin ang daddy mo. Asawa niya ako, kaya may karapatan ako magalit sa babaeng ahas na yon. Di ba? Ang kapal na mukha para mga liwa samantalang bagong kasal lamang sila noon ni Lucas. Sa sobrang galit ko, pinabarang ko siya. Pinasakitan hanggang sa huling sandali ng buhay niya. Maswerte nga siya dahil kahit paano ay nakaligtas ang batang nasa sinapupunan niya. Kaya nga buhay si Jing. Pero hindi ko hahayaan na magkalapit kayo. At ikaw pa maging tulay para lalo siya mapalapit sa dad mo. Hindi siya nababagay sa pamilya natin. Tama ng habang buhay siya maging alipin. Pasanin ang bawat sako ng palay at hanggang doon na lamang siya. Mom, hindi kaya posible kayang anak ni Dad si Jing? Kaya siguro... Hindi. Hindi si Abner ang ama niya. Nasisiguro ko yan. Kung sakali man, huwag mong sabihin na handa kang tanggapin bilang kapatid ang babaeng yon. Kaya mo bang may kahati sa dad mo? Gusto mo ba yon? Ay, hindi ko alam. Pero sa ngayon, wala ako nakikitang mali sa pagkakaibigan namin, Mom. Hindi na ako bata para diktahan nyo kung sino ang dapat kong kaibiganin. Isa pa, wala naman siyang kasalanan sa inyo, o sa akin. At lalong hindi niya kasalanan kung ganong klase ng babae ang nanay niya. Sige, kampihan mo siya. Baka nakakalimutan mo na kung anong puno, siya rin ang bunga.
Hindi totoo yan. Dahil hindi ako magiging katulad nyo. Excuse me. Abat, Stacy! Naging matigas ang loob ko noon kay Mami. Galit ako sa kanyang mga ginagawa. Kahit pilit kong iniintindi kung bakit nakakagawa siya ng mali. Siguro katulad ko natatakot lang din siya sa maaaring mangyari kapag lumabas na ang katotohanan. Katulad niya, hindi ko rin kayang harapin kung ano ang totoo. Sa paglipas ng mga araw, sa kabila ng pagod at problema na aking pinagdaraanan, nakakalimutan ko yon kapag kasama ko sina Jing at Teban. Mas lalo ko ring ginagalingan sa negosyo at sinisiguro na magiging mas proud pa sa akin ang aking daddy. Isang araw, bandang 4:00 ng hapon, masaya kong tumungo sa may labas ng kubo ni Teban. Doon ko sila hinihintay kapag gusto ko ng makakausap. Ngunit hindi ko inaasahan na yun ang magiging dahilan kung bakit unti-unting magkakalamat ang aming pagkakaibigan. Sabi ko naman sa'yo, kailangan mo rin magpahinga. Alam mo namang masama ang pakiramdam mo at nilalagnat ka. Pumasok ka pa rin. Okay lang naman ako. Kaya ko pa. Halika na. Tutulungan mo naman ako, di ba? Ako na lang. Dito ka na lang muna sa kubo. Matulog ka at uminom ka muna ng gamot. Ano ka ba? Kaya ko pa nga eh. Oh, bakit? Nahihilo ko. Oh, umupo ka muna dito. Yan. Ay, alam mo to yung sinasabi ko eh. Kung makapagtrabaho ka, akala mo para kang kalabaw. Kung umasta ka, para kang lalaki na napakalakas at walang pakundangan. Pwede ka naman magtrabaho dito na mas magaan at kayang trabahuin ng babae. Pwede ring mag-apply ng trabaho sa bayan. Gusto mo ba talaga maging kargador sa tanang buhay mo? Ay, alam mo naman na ito na naging buhay ko eh. Isa pa, alam mo rin na kailangan kong sundin ang gusto ni tatay. Magagalit lang siya kapag sinuway ko siya. Bakit? Huwag mo nga akong tinitingnan na parang awang-awa ka sa akin. Pambihira ka naman eh. Okay lang ako. Hindi ka okay. Kinakaya mo lang, Jing. Alam mo, sa totoo lang, akong nahihirapan na nakikita ka sa ganyang sitwasyon eh. Ha? Jing, mahalaga ka sa akin. Nag-aalala ako sa'yo. Mas nahihirapan ako kapag nakikita ko na nagkakaganyan ka. Siyempre, best friend tayo, di ba? Ikaw talaga ang drama mo. Ha? Bakit? Mahal kita, Jing. At wala akong ibang gusto kundi ang mapabuti at nasa maayos kang kalagayan. Huwag mong ikulong ang buhay mo sa trabahon to dahil lang sa takot mo sa tatay mo. Ikaw pa rin ang magdedesisyon para sa sarili mo. At ako, nandito lang ako para samahan ka. Kaya huwag kang matakot. Hindi mo alam kung anong sinasabi mo. Hindi naman yung ganun kadali eh. Si tatay na lang at si lolang meron ako. Kahit ganun siya sa akin, tatay ko pa rin siya. Pamilya ko na lang ang meron ako. Kaya kahit ganito kahirap, magtitiis ako. Hindi pa rin naman ako nawawala ng pag-asa na darating ang araw na masasabi ni tatay na mahal niya ako eh. Na proud siya sa kasipagan ko. Mahigpit na niyakap ni Teban si Jing habang humahagulhol. Hindi awa ang naramdaman ko nung mga oras na yun, kundi selos. Napakuyom ako ng kamao sabay nagtago sa isang malaking puno. Para kung hindi makahinga sa sobrang sakit ng aking nararamdaman. Hindi ako makakapayag na makuha mo sa akin si Teban. Imposible namang hindi mo alam na gusto ko siya. Akin lang siya. At gagawin ko lahat para mapasakin siya. Hindi isang tulad mo magiging kahati ko sa pagmamahal niya. Mas karapat dapat ako mahalin kesa sa'yo. Nung mga sandaling yun, kitang-kita ko kung paano siya iginiya ni Teban papasok sa kubo para makapagpahinga. Hindi ko sila magawang lapitan nung mga oras na yun. Patakbo na lamang akong umalis pabalik sa mansyon.
Tumungo ako sa kusina at nagbukas ng alak. Dinala ko yun sa hardin at doon ay mag-isa kong inubos ang boteng yun. Ma'am Stacy, lasing na ho kayo. Tama na ho yan. Baka ho mapagalitan kayo ng daddy ninyo. Ate, kaya nga umiinom, di ba? Malamang gusto ko magpakalasing. Tsaka, wala naman si daddy at si mommy ngayon eh. Nasa Maynila sila, kaya wala magagalit kahit ubusin ko pang lahat ng alak na meron tayo. Bakit naman ho kayo naglalasing? May problema po ba kayo? Wala. Ang saya-saya ko kaya. Kaya nga gusto kong uminom eh. Para i-celebrate tong sayang nararamdaman ko. Ay, ganyan na pala ngayon. Ayaw ko na lang palang maging masaya. Ay, sige po. Tawagin niyo na lang po ako kapag may kailangan kayo, ha? Matapos kong uminom ng alak ay hindi ko na napigilan pa ang aking sarili. Bandang 7:00 ng gabi, pasuray-suray akong tumungo sa kubo ni Teban. Wala siya doon. Tiyak na inihatid niya si Jing. Kinuha ko ang kanyang damit na nakapatong sa kanyang katre at mahigpit na niyakap yun. Tanga ka ba? Si Jing? Tapos, ako to, oh. Dapat akong piliin mo at mahalin. Ako lang dapat ang aalagaan at mamahalin mo. Stacy, anong ginagawa mo dito? Buti naman at dumating ka na. Inihatid mo ba si Jing? Sweet mo naman talaga sa kanya, no? Ano kasi, may sakit siya eh. Ano nga palang sadya mo? Bakit? Teka, lasing ka ba? Bakit ka umiinom? Ako, lasing? Hindi Pwede mo ba akong samahan ngayong gabi? Nalulungkot kasi ako eh. Kailangan ko ng kausap, ng karamay. Teban, gusto kong maramdaman na mahalaga rin ako sa'yo. Na mahal mo rin ako. Na kaya mo rin akong alagaan tulad ng pag-aalaga mo kay Jing. Please. Stacy, ano ba? Lasing ka. Alam ko kung anong gusto ko at kung anong ginagawa ko, Teban. Please, nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mo naman akong tanggihan. Stacy, kaibigan kita. Para na kapatid ang turing ko sa'yo eh. Malaking respeto ko sa'yo. Buti pa, umuwi ka na. Mag-usap na lang tayo kapag hindi ka nalasing. Ayoko. Gusto ko dito lang ako. Hindi ako uuwi. Mahal kita, Teban. Mahal kita. Sorry, Stacy. May mahal na akong iba eh. Noon pa man, mahal ko na si Jing. Mahal din naman kita pero hanggang magkaibigan lang tayo. Bakit? May mali ba sa akin, ha? Hindi ba ako kamahal-mahal? Bakit sa dinami-dami ng babae? Bakit siya pa? Bakit hindi na lang ako? Maganda naman ako, ha? Mayaman, matalino, at higit sa babaeng yon. I hate you. Pinagsusuntok ko siya sa dibdib habang umiiyak sa sama ng loob, hanggang sa hindi ko na namalayan na bumagsak na pala ako at hindi ko na alam kung ano ang sumunod na nangyari. Nang magising ako kinaumagahan, sobrang sakit ng aking ulo. Yaya, ang sakit ng ulo ko. Ay, ma'am, gising na po pala kayo. Ay, hindi. Panaginip lang to. Ay, anga-anga. Ipagluto mo nga ako na may sabaw at ipagtimpla niyo ako ng kape. Bilisan mo. Ay, sandali nga pala. Paano ako nakauwi dito kagabi? Ayun po, kinarga kayo ni Pogi tapos tulog na tulog ho kayo. Bakit naman ho kasi gumala pa kayo pagkatapos ninyong uminom? Ano naman ngayon? Sige na, gawin mo na yung pinapagawa ko. Stupid. Stupid? Ano yun? Siguro yun ang gusto niyang almusal. Bahala na nga. Magluto na lamang si Manang. Hay, ano kaya nangyayari kay Ma'am Stacy? Dati naman mabait siya at malambing. Ngayon, magkasing ugali na sila ng mami niya. Baka ipinasa na sa kanya yung sama ng ugali. Nung sumunod na araw, dumating na sina Mami at Daddy. Nasa silid lamang ako at nagmumukmok. Sabi ko naman sa'yo,
Ayaw mo kasi makinig. Ayan, hindi ba? Anong napala mo sa pakikipagkaibigan sa kanya? Pareho lang sila ng nanay niya, mga agaw. Magpapatalo ka ba? Hindi pa huli ang lahat. Sigurado magbabago pang isip ni Teban. Ay, siguro naman ngayon naniniwala ka na sa akin. Malabo na magbago pang isip ni Teban. Ay, kapag nagpumilit ako, mapapahiya lang ako. Kaya kailangan kong umisip ng ibang paraan para mapasakin siya. May nabanggit kayo tungkol sa mambabarang. Ano bang kaya nilang gawin? Matutulungan kaya ako nun sa problema ko, Mommy? Pero hindi naman kailangan pumatay. Sapat na sa akin yung pandirihan siya ni Teban. Alam mo, hindi may pagkakaila na anak nga kita. Parang kailan lang galit na galit ka sa mga nagawa ko. But now, sa tingin ko'y naiintindihan mo na ngayon. Anak, mas masakit pa dyan ang naramdaman ko noon. Kaya masisisi mo ba ako? Kahit gaano mo man subukan maging mabait sa mundong ito, susubukin at susubukin ka pa rin ng mga taong katulad ni Jing, katulad ng nanay niya. Nung sumunod na araw, tumungo ako sa silid ni Dad para siya ay gisingin. Umuwi rin kasing lasing yon mula sa kanyang mga kaibigan. Hindi ko inaasahan na makita ang hawak niyang larawan. Nanginginig ang kamay ko na dinampot yon. Kamukhang-kamukha ni Jing ang babae na kasama niya sa larawang yon. Sa likod noon ay may nakasulat na taon. Ang sulat ni Daddy para sa kauna-unang babae na kanyang minahal. Doon ko napagtanto na hindi talaga si Mami ang unang babae sa kanyang buhay, kundi ang nanay ni Jing. Mas lalong lumakas ang aking hinala tungkol sa pagkatao ng dati kong kaibigan. Isang hapon, nakatanaw ako sa bintana. Nakita ko na magkausap sina Daddy at Jing. Para silang mag-ama na masayang nagkukwentuhan. Nakakatuwa kang bata ka, oh. Alam mo, sa tuwing nakakausap kita, naaalala kong kakulitan ng nanay mo. Aba, close po pala kayo ni Nanay. Ngayon ko lang po nalaman yan. Alam mo, sa totoo lang, wala kayong pinagkaiba ng nanay mo sa itsura, pananalita at kasipagan. Pero mas masipag ka. Ni minsan hindi ko nakitang nagbuhat ang nanay mo ng palay. Hanga ako sa lakas mo, iha. Bata pa lang po kasi ako. Sinanay na ako ni Tatay Lucas, kaya... Kung ako sana naging ama mo, hindi sana... Ho? Ano po yon? Ay, maswerte ang tatay mo at ikaw ang naging anak niya. At higit sa lahat, si Susan ang naging asawa niya. Sige na, baka naaabala na kita. Sa susunod na lang ulit tayo mag-usap. Kung pagod ka na, bukas naman. Kayang-kaya ko pa ho, sir. Hindi pa naman po nagre-reklamo tong muscles ko, eh. Noon ko lamang din nakita na sobrang saya ni Daddy. Iba yung halakhak at iba ang mga tingin niya kay Jing. Dahil doon, lalong nadagdagan ang galit at selos na aking nararamdaman. Anong tinatanaw mo dyan? Abat? I told you, Mom. Malakas ang hinala ko na. Huwag mo nang ituloy ang sasabihin mo kung alam mong hindi ko rin naman magugustuhan. Bakit? Natatakot kayo malaman ng totoo? O nagbubulag-bulagan lang kayo dahil hindi nyo kayang tanggapin? Hindi mo maamin sa sarili mo, Mom. Natulad ko, hindi tayo kayang mahalin ng taong mahal natin. Yun ba? Na posibleng si Jing ay bunga ng pagmamahalan ni Dad at Susan. Bakit hindi nyo sinabi sa akin na hindi naman talaga kayong babaeng dapat pakasalan ni Daddy? Na ipinagkasundo lamang kayo ng mga magulang ninyo? Tinanong ko si Dad at inamin niya sa akin ang totoo. Oo, pero hindi pa rin maaalis ang katotohanan na pinagtaksilan niya ako. Ang kasal ay kasal. Kahit nauna niya pang minahal yun, hindi yun mababago ng katotohanan na naging kabit siya. Malandi siya at sinira niya ang pagsasama namin ng tatay mo. Kung hindi dahil sa'yo, posibleng tuluyan na akong iniwan ng dad mo. I did everything to save our marriage at protektahan ng pamilya natin. Kaya wala pa rin akong pinagsisisihan sa lahat ng nangyari. At kung mapapatunayan ko na anak niya si Jing, hindi ako magdadalawang isip na isunod siya sa nanay niya. Pwede bang kumalma ka lang, Mom?
Ibalato mo na siya sa akin. Kotang-kota na kayo sa impyerno sa dami ng nagawa niyong kasalanan. Mahirap naman na basta na lamang tayong kikilos na hindi natin alam ang buong katotohanan. Kaya ako mismo ang gagawa ng paraan. Pagkasabi noon, patakbo akong lumabas ng bahay para sundan si Jing. Oh, mabuti naman at magaling ka na rin. Kumusta? Namiss ka namin ni Teban. Talaga? Sinabi niya yon? Hindi naman, pero syempre sanay kaming lagi kang kasama. Kaya siguradong tulad ko, namimiss ka rin niya. Tsaka, nag-alala kami para sa'yo. Wala ba siyang sinabi sa'yo? Tungkol saan? Wala. Pwede ba akong sumama sa'yo mamaya? Bakit? Namiss mo ba yung ingay at bangayan namin sa bahay? Oo gusto ko ring makabonding yung lola mo. Alam mo kasi never kong naranasan na may lola, kaya... Sige, mamaya dadaanan ulit kita dito kapag pauwi na ako. Gusto mo bang isama natin si Teban para may kasama ka pabalik dito sa mansyon? Hindi na. Doon na lang ako makikitulog sa inyo. Ha? Sigurado ka? Nako, banig lang ang higaan namin doon. Malamok at okay lang. Hindi naman ako maarte eh. Sige na, please. Sige, basta okay lang sa'yo ha. At magpaalam ka ng maayos sa mami at daddy mo. Baka hanapin ka at mag-alala sila sa'yo. Tumango lamang ako bilang tugon sa kanya. Pagkatapos ay agad ako nagpalit ng damit at naglagay ng pamalit sa isang maliit na bag na aking dadalhin. Yaya, pasuyo nga po ng ilang groceries. Pakilagay na maayos sa lalagyan. Pakibilisan at palis na ako maya-maya. Kailangan niyo na po ngayon, ma'am. Malamang, alam mo kahit kailan talaga ang eng-eng mo. Ay, bilisan mo't baka... Ma'am, gaano po karami? Huwag na pala. Ako na lang at baka maubos na talagang pasensya ko sa'yo. Baka gusto mo nang maghanap ng ibang mapagtatrabahuhan. Pikon na ako sa'yo eh. Ay, naku, ma'am, wag naman po. Kailangan ko ho talaga itong trabaho. At saka, wala na ho kayo makikitang katulad ko. As if... Kainis! Ay, ang init ng ulo ni Mama. Parang merong ngayon ah. Ay, tinatanong lang naman eh. Bandang 6:00 ng gabi nang makarating kami sa bahay ni Jing. Buti at pinayagan ka ng mami at daddy mo. Ay, wala kami masarap na pagkain na ihahain sa inyo, ma'am. Hindi kami mayaman kaya pagpasensyahan mo na. Wala akong problema. Ito nga po pala, may dala po ako para sa inyo. Lola, pasuyo na lang po. Abat, napakarami naman nito. Mga mamahalin at... Hindi pa ako nakakatikim ng ganito ah. Nako, salamat iha. Pagpalain ka nawa ng Diyos. Buti at hindi ka nagmana sa mami mo. Ano po? Wala iha. Salamat dito. Siya nga pala. Anong dahilan at naparito ka? Meron ka bang sadya? Wala naman po. Ano lang po kasi namiss ko lang ho si Jing, kaya naisipan ko pong sumama sa kanya. At syempre ho, excited ho ako makilala kayo. Makipagkwentuhan. Ay, ganoon ba? Sinungaling. Manang-mana ka sa nanay mong mapagkunwari. Sigurado kung may malalim na dahilan ang pagpunta mo rito. Nababasa ko sa mga mata at kilos niya na hindi siya nagsasabi ng totoo. Kahit paano mangyari, hindi ko hahayaan na lumabas ang katotohanan. Bagay na alam kong ikapapahamak lamang ni Jing. Ayoko nang sapitin niya ang nangyari kay Susan. Hindi pa sapat ang aking lakas para kalabanin ang itim na kapangyarihan ni Minda. Batid ko na siya mambabarang na pumatay kay Susan. Bagay na hindi niya may tatago sa akin dahil nararamdaman ko ang lakas ng itim na kapangyarihan na bumabalot sa kanya. Lola, sino pong anak niyo? Si Aling Susan po ba o si Mang Lucas? Si Lucas? Bakit mo na itanong? Wala lang po. Hindi po magkamukha si Mang Lucas at Jing eh. Kamukha niya po siguro ang nanay niya, no? Ay, oo. Kamukhang-kamukha nga. Sabi ko na nga ba't interesado siya sa pagkatao ng apo ko. Nararamdaman niya kaya na magkapatid sila?
Ano na naman kaya ang pinaplano ng mga hayop na ito? Huwag niyong pakikialaman ang apo ko, dahil hindi ko na kayo mapapatawad sa oras na maagrabyado siya. Kung kinakailangan kong tuluyang makipagkasundo sa dilim ay gagawin ko upang tuluyang harapin ang nanay mong itinatago sa maamong muka ang pagiging isang mambabarang. Bandang 10:00 ng gabi, pasimple akong bumangon habang mahimbing na silang natutulog. Agad kong binuksan ang isang album. Kumuha ko ng larawan na kakailanganin ko at dali-daling nilagay sa aking bulsa. Umupo muna ako sa isang silya at nagpalinga-linga sa bawat sulok ng kanilang bahay. Maliit, masikip, ngunit maayos naman. Halos mapatili ako nang may humawak sa aking balikat. Hindi ka ba makatulog? Meron bang bumabagabag sa iyong isipan? Alam mo, Iha, may mga bagay na kailangan nating pag-isipan ng maraming beses. Kung minsan kasi, kapag naging padalos-dalos tayo, lalo lamang tayong napapahamak. Hindi ko po kayo maintindihan, Lola. Tara na po. Mahiga na po ulit tayo. Namamahay lang po siguro ako, kaya nahihirapan ako makatulog. Kinaumagahan, sabay kaming bumalik ng mansyon ng aking kaibigan na si Jing. Oh, magkasama pala kayo. Oo, alam mo naman yung kaibigan nating yon. Medyo makulit kaya pinagbigyan ko na at baka magtampo pa. Mukha namang nag-enjoy siya kausap si Lola kagabi. Nakatulog kasi ako agad eh. Siyempre, alam mo naman ako, pagod na pagod lagi. Wala naman siyang nabanggit sa'yo? Nabanggit tungkol saan? Wala. Tara na, magtrabaho na tayo. Jing, mahal na mahal kita ha. Alam mo, ang lakas ng trip mo. Ano na naman yan? Wala naman akong lagnat kaya wag mo na akong niloloko. Hindi ako nagbibiro. Nagsasabi ako ng totoo. Mahal kita. Mahal na mahal. Ay, Teban naman eh. Susuntukin kita dyan makita mo. Tingnan mo nga itsura ko. Mukha ba akong kamahal-mahal sa part na to? Mas lalaki pa nga akong tingnan kesa sa'yo eh. Samantala, nung mga oras na yon, masinsinan ko namang inabot kay Mami ang isang larawan. Oh, para saan to? Hindi ba't yun ang kailangan para maipabarang ko si Jing? Ipakilala niyo na ako sa mambabarang na sinasabi niyo sa lalong madaling panahon. Ay, gusto mo ba talaga siyang makilala? Alam niyo, nahawa na kayo ni Yaya. Kasasabi ko lang, di ba? Hindi mo na kailangan lumayo pa dahil ako mismong hinahanap mo. Panahon na para aminin ko sa iyong totoo. May alam ako sa pambabarang dahil minana ko to sa lola mo. Isa siya sa pinakamalakas na mambabarang sa Sikihor. Bago siya namatay, ipinamana niya sa akin ang aklat ng karunungan at mga gamit sa pambabarang. Inaral ko yon nang lokohin ako ng una kong kasintahan. Ang una kong pinatay sa pamamagitan ng barang, gayon din ang babaeng ipinalit niya sa akin. Pagkatapos ay muli ko yung ginawa kay Susan nang malaman ko na patuloy pa rin ang pakikipagrelasyon niya sa daddy mo. At ngayon, handa kong gamitin ulit ang aking kapangyarihan para tulungan ka. Hindi tayo dapat saktan at payakin ng kahit na sino man. Kamatayan ang kapalit ng bawat patak ng ating luha. Isinusumpa ko yan. Mas lalong lumakas ang loob ko nang malaman na isa palang mambabarang si Mami. Batid ko na matutulungan niya ako sa mga nais kong mangyari at hindi nga ako nagkamali. Ilang araw lamang ang lumipas, hindi na nakapasok pa sa trabaho si Jing. Ang sabi ni Mang Lucas, hindi raw yun makalakad at sugat-sugat ang buong katawan. Nangihina at hindi bumababa ang lagnat kahit ano pa ang ipainom na gamot. Lola, hindi ko na po kaya. Nahihirapan na po ako. Batid ko na isang mambabarang ang may kagagawan nito sa iyo. Ang mambabarang na tumapos sa iyong ina. Tatagan mo ang loob mo, Apo. Huwag ka magpapatalo sa sakit na nararamdaman mo ngayon. Hayop sila. Hindi na ako makakapayag na pati ikaw ay masasaktan niya.
Nagpadala ako sa galit kay Susan noon, kaya wala akong ginawa para siya'y gumaling. Hindi ko nahahayaang mangyari ulit yon. Tutulungan kita, Apo. Gagaling ka, pangako yan. At kapag magaling ka na, mas mabuti pang malaman mo na ang katotohanan at nang may kalagyan ang mag-inang yon. Natitiyak kong sila lamang ang may motibo sa iyo para gawin ito. Bandang 3:00 ng hapon, galit na sumugod sa bahay si Lola Bing. Mabuti na lamang ay nasa Maynila noon si Daddy. Lumabas kayo dyan, mga duwag! Lola, ano hong ginagawa niyo dito? Kumalma ho kayo. Bakit ho kayo nagagalit? Magmamaang-maangan ka pa. Saksakan ka ng sinungaling. Walang hiya ka para saktan ng anak ko. Mapapatay kita. Ma'am, tama na. Tumigil na kayo. Lola, hindi po namin alam ang sinasabi niyo. Please lang ho, umalis na kayo. Hindi niyo alam. Mga sinungaling kayo. Alam ko na ikaw ang nagpabarang sa apo ko. Mag-ina nga kayo. At ikaw, akala mo ba hindi ko alam kung ano ka talaga? Natatagos ng mata ko kung gaano kaitim ang budhi mo. Ngayon, makinig kayo. Sa oras na hindi niyo bawiin ang sumpa, buhay din ang sisingilin ko sa inyo. At higit sa lahat, ipapaalam ko kay Abner ang katotohanan at kung sino talaga si James sa buhay niya. Titiyakin ko na isusuka ka ng asawa mo. At ikaw, lalo kang kamumuhian ni Teban. At kahit ano pang gawin mo habang buhay ka magiging desperada. Pareho lang kayong hindi mamahalin ng mga lalaking minahal ninyo. Dahil dyan sa bulok ninyong pag-uugali. Peh! Galit na umalis si Lola Bing habang hindi naman namin malaman ni Mami kung ano ang gagawin. Naroon ang ilang mga kasambahay na nakatingin na parabang punong-puno ng panghuhusga sa aming mag-ina. Itikom niyo yung mga bibig niyo kung gusto niyo pang magtagal sa trabaho. Huwag niyong sasabihin sa sir niyo kung ano man ang narinig o nalaman niyo. Bumalik na kayo sa trabaho. Mga chismosa! Buisit! Anong gagawin natin, Mommy? Paano kung sabihin nga na matandang yun kay Daddy kung anong totoo? Paano na tayo? Huwag ka mag-alala. Akong bahala dahil habang buhay ko na silang patatahimikin. Pagsapit ng gabi, mula sa di kalayuan ay pasimple kaming nag-abang ng aking ina. Mom, baka may makakita sa atin dito. Ano ba kasi pinaplano mo? Manood ka kung paano paulanan ng bala ng mga taong binayaran ko ang bulok nilang pamamahay at kung paano sila tutupukin ng apoy. Siguradong hinding-hindi na sila makakalabas ng bahay na yan. Nung mga oras ding yun, isang grupo ng kalalakihan ang nakasakay sa isang lumang sasakyan at walang awang pinagbabaril ang bahay ni Jing. Maging ako ay napatakip ng tainga sa takot nang marinig ang sunod-sunod na putukan. Lola, Tay, sige po, gumapang na kayo papunta sa kusina. Umalis na kayo. Iwanan niyo na po ako dito. Hindi ka namin iiwan. Bubuhatin kita palabas. Nay, sige na, lumabas na tayo. Bago pa tayo paulanan ulit ng bala. Bilisan niyo! Wala talagang puso ang Minda na yon. Siguradong siyang may kagagawan nito. Kailangan natin makatakas. Siguradong papatayin nila tayo. Sige na, umalis na kayo. Mag-iingat kayo at magpakalayo-layo. Hetong pera, kailangan niyo yan. Sige na. Paano ho kayo, Tay? Okay lang po ba kayo? Tay! Diyos ko, may tama ka ng baril. Anak, hindi ka namin iiwan. Ang sabi ko, umalis na kayo. Kung hindi, pare-pareho tayo mamamatay. Alis na. Jing, anak, patawarin mo ko. Hindi ako mabuting ama sa'yo. Nagpadala ako sa puot na nararamdaman ko. Mali dahil hindi tamang pagbayarin kita sa kasalanan na hindi naman ikaw ang may gawa. Mahal kita, anak. Patawarin mo ako. Dahil sa mga nangyari, kumalat ang balita tungkol sa pagkasunog ng bahay ni Jing. At ang alam ng lahat ay natupok sila kasama ng buong kabahayan. Sa paglipas ng 1 taon, unti-unti na ring nakalimot
ang mga tao. Isang gabi, habang masaya kaming naghahapunan ni na Mami at Daddy, binulabog kami ng malakas na sigaw ng isang lalaki na nagpupumilit na pumasok sa aming bahay. Minda! Hayop ka! Lumabas ka dyan! Gimo, ano nangyari sa mukha mo? Anong ginagawa mo dito? Tingnan mo to mukha ko. Lahat ng to'y kagagawa ng demonyo mong asawa. Nagkataon lang na masamang damo ko at hindi niya basta-basta mapapatahimik. At nandito ko para sabihin sa iyong katotohanan. Matagal ka nang niloloko ng asawa mo. Anong ibig mong sabihin? Hayop ka! Umalis ka kung ayaw mong tuluyan na kitang ibaon sa lupa. Huwag kang makikinig sa kanya, Abner. Nakikiusap ako. Sige na, pumasok ka na't ako nang bahala sa kanya. Oo nga, Dad. Halina kayo at hindi makakabuti sa puso niyo yan. Hindi, hayaan niyo ako. Gusto ko marinig lahat ng sasabihin niya. Sige, Gimo, magsalita ka. Anong katotohanan ang tinutukoy mo? Abner, huwag mo namang gawin sa akin to. Gimo, nakikiusap ako, manahimik ka. Ang lakas ng loob mong ipapatay ako. Tapos ngayon duwag ka naman pala. Abner, gusto kong malaman mo na nagkaroon kami ng relasyon ng asawa mo. At hindi lang yon, dahil nagkaanak kami. Anong... Oo, ako ang ama ng batang pinalaki mo at kinilala mong anak. Ako ang ama ni Stacy. Binayaran ako ng malaking halaga ng asawa mo at matagal kong itinago ang sikretong yon. At nang bumalik ako, sa takot ng asawa mo na makarating sa iyong katotohanan, nagbayad siya ng tao para tuluyan ako. Ganyang kasama ang asawa mo. Kung nagdududa ka sa sinabi ko, pwede kang magpa-DNA test. O paano? Yun lang naman ang ipinunta ko dito. At ikaw, Minda, pasalamat ka dahil tarantado at mukhang pera lang ako. Dahil kung kasing kriminal mo ang pag-iisip ko, susunugin din kita ng buhay katulad ng ginawa sa akin ng mga tauhan mo. Tandaan mo to, kakarmahin ka rin, hayop ka! Habang patuloy sa pagtulo ang luha sa aking mga mata dahil sa mga nangyari, dala ng takot na posibleng maging reaksyon ni Daddy, na natiling nakatingin sa kawalan ang aking ama. Umalis naman si Gimo na parang wala lamang nangyari, habang si Mami naman ay naninikluhod sa harapan ni Daddy. Abner, hayaan mo ako magpaliwanag. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadyang... Tama na. Ayoko na makarinig pa ng kahit anong kasinungalingan na galing sa'yo. Sapat na sa akin ang ilang dekada na niloko mo ko. Ikaw, Stacy, alam mo ba? May alam ka ba? Ano pa bang nililihim niyo sa akin, ha? Hindi mo ako masisisi. Ikaw ang nagtulak sa akin na gawin ang lahat ng yon. Dahil sa ating dalawa, ikaw ang una nagtaksil, hindi ako. Alam mong bago pa tayo ikinasal, may mahal na akong iba. Maniwala ka't sa hindi, pinag-aralan kong mahalin ka. Hindi ko man nagawa pero pinanindigan ko pa rin ang pagiging asawa sa'yo. Ikaw pa rin ang pinili at pinakasalan ko. Hindi kita iniwan. At nang mawala sa buhay ko si Susan, ibinuhos ko lahat ng pag-aalaga sa'yo, lalong-lalo na kay Stacy. Ang sabihin mo kung hindi dahil kay Stacy, hindi mo naman talaga ako mamahalin. Alam ko na posibleng iiwan mo ako kung hindi tayo nagkaanak. Ni minsan hindi ko naramdaman na naging akin ka. Tatanggapin ko lahat ng galit mo. Maiintindihan ko kung hindi mo ako kayang patawarin sa ngayon, pero pakiusap. Huwag mong idadamay si Stacy sa galit mo sa akin. Aalis na lamang ako. Ma'am, saan ka pupunta? Ma'am! Hayaan mo siyang umalis. Dad, galit ka rin ba sa akin? Hindi niyo na po ba ako? Anak kita, at hindi magbabago yon. Ako nagpalaki sa iyo. Dala mo ang apelido ko, kaya mananatili akong ama sa iyo kahit na ano pa ang mangyari. Napuno ng tuwa ang aking puso nang marinig ang mga sinabi ng aking ama. Alam ko at ramdam ko na mahal niya pa rin ako sa kabila ng lahat. At sa pagkakataong yon, alam ko na umayon sa akin ang tadhana. Wala na si Jing para sirain pa ang relasyon namin ni Dad. Ako at ako na lang ang kikilalanin niyang anak at magmamana ng lahat ng meron siya. Makalipas ang 1 taon,
Nakakalungkot isipin na posibleng hindi na darating ang araw na mabubuo pa ang aming pamilya. Gayunpaman, masaya ko sa pagsasakripisyo ni Mami para sa akin. Kumusta ka dyan, Mom? Miss na kita. Hayaan mo, anak. Darating ang araw na makakabalik din ako dyan. Pasasaan ba't mamamatay din yung daddy mo? At kapag nangyari yon, malaya na ako makakabalik sa mansyon na yan. Mom, huwag nga kayo nagsasalita ng ganyan. Isa pa, huwag niyong babarangin si Dad. Dahil kapag ginawa niyo yan, ako makakalaban niyo. Huwag kang ang tanga. Ako ang isipin mo, hindi ang daddy mo. Tayo dapat ang magkakampi, kaya sundin mo kung anong sasabihin ko. Ate, may bisita po kayo ng daddy mo? Gusto raw ho kayo makausap? Nasa sala ho sila ngayon? Sige, bababa na ako. Mom, sige na, tatawagan na lang ulit kita. Agad akong bumaba at para akong binagsakan ng langit at lupa nang makita ko kung sino ang kausap ni Daddy. Jing, ikaw na ba yan? Paano? Ito naman, parang nakakita ng multo. Oo, buhay pa ako. Hindi pa ako pwedeng mamatay. Marami pa akong gustong gawin eh. Ay, alam mo kasi kung nagpakita ko agad, siguradong paulit-ulit lang kaming ipapapatay ng taong nagtangka sa buhay namin nung gabing yon. Ang mga walang awang pumatay kay tatay. Pero naiintindihan ko naman kung bakit nangyari yon. Dahil may mga tao talagang sadyang maitim ang budhe. Hindi ba, Stacy? At ngayon, mas malinaw ng lahat dahil nahuli at nagsalita ng mga tauhan ng mami mo. Si mami? Oo, mamamatay tao ang mami mo at wala siyang kasing sama. Palihim kaming humingi ng tulong sa daddy mo dahil wala namang kaming ibang malalapitan. Hanggang sa isa pang katotohanan ang lalong nag-ugnay sa akin. Ang daddy mo, siya ang totoo kong tatay. Pasensya na kung inilihim ko muna sa iyo to, Stacy. Gusto ko lang makasiguro na hindi matatakasan ng mami mo ang mga kasalanang nagawa niya. Dad, ngayong nandito na ang anak niyo. Siguro panahon na para... Hindi ka aalis. Sabi ko naman sa iyo, anak kita, hindi ba? Magkapatid kayo kahit anong mangyari. At wala akong ibang gusto kundi ang magkasundo kayo. Magkaibigan naman kayo dati kaya hindi na magiging mahirap na pakisamahan niyo ang isa't isa. Agad kong niyakap si Jing, sabay na pahagulhol sa kanyang harapan. Sorry, ako nang humihingi ng tawad sa lahat na nagawa ni Mami sa inyo. Patawad. Kalimutan mo na yon. Ang mahalaga ngayon, okay tayo. Ang ganda mo na. Ang layo-layo mo na sa dati mong itsura. Hindi ka ba nagkasakit? Kunwari ka pang walang alam. Oo. Hindi ko nga alam kung napano ko eh. Akala ko nga, hindi na ako gagaling sa tindi ng ginawa ng mambabarang sa akin. Hindi naman siguro ikaw yon. Hindi rin naman siguro ang nanay mo. Sa tingin mo. Biro lang. Kalimutan mo na yan. Ang importante, magaling na ako. Bahala na ang karmang maningil sa mambabarang na yon. Habang kami ay nag-uusap, siya namang pagdating ni Teban. Mahigpit na niyakap ng lalaki si Jing. Siguro naman hindi ka na magpapakalayo-layo pa ulit. Hindi na namin kailangan dumayo pa ni Sir Abner para lang makita at makausap ka. Ikaw naman, masyado mo naman ako laging namimiss. Huwag ka mag-alala. Kapag kasal na tayo, mananawa ka na sa mukha ko. Asikasuhin niyo na ang kasal na yan. Nasa wastong edad naman na kayo at hindi na ako tututol pa. Alam ko namang mahal na mahal niyo ang isa't isa. May tiwala ako sa iyo, Teban, at karapat-dapat ka para sa aking anak. Teka, kasal agad? Masyado naman kayong excited, ha? Congrats, ha? Masaya ako para sa inyo. Makalipas ang isang buwan, habang nag-aasikaso ng kasal sina Teban at Jing, ay labis ang pag-aalala nila sa kalagayan ng aking ama. Ako ang madalas na nag-aasikaso sa kanya, lalong-lalo na sa pagpapainom ng gamot. Isang gabi, pasimple akong nakinig sa pag-uusap ni na Jing at Daddy. Anak, sana'y umabot man lamang ako sa kasal ninyo.
Nahihirapan na ako sa kondisyon kong ito. Ay, Hindi kayo hiyang sa gamot na iniinom ninyo? Bakit ho kasi mas lalo kayong nanghihina? Hindi naman ho sa pinag-iisipan ko ng masama si Stacy pero hindi po imposible. Lalo na kung hanggang sa ngayon ay lagi pa rin niya nakakausap ang mami niya. Alam niyo naman ho kung paano mag-isip yon. At kayang-kaya niyang paikutin ang sarili niyang anak. tama ka. Sige, gawin mo kung anong nararapat. Salamat po, Dad. Bukas na bukas din, patitingnan ulit kita at ipasusuri ko ang lahat ng gamot na pinapainom sa inyo ni Stacy. Napakapakialamera mo talaga. Hindi maaari. Kapag nagkataon, magsasama kami ni Mami sa kulungan. Ayoko nun, hindi pwede. Kailangan ko nang umalis dito bago pa nila ako mabuking. Humanda ka sa akin. Hayop ka talaga. Lahat na lang inaagaw mo sa akin. Ako na mismo mambabarang sa'yo. Tutuluyan na talaga kita. Nang makaalis kinaumagahan sina Dad at Jing, nagmadali na rin akong mag-asikaso ng aking mga gamit. Papaalis na sana ako nang bigla akong hinarang ni Teban at ng mga pulis. Huwag ka nang tumakas pa. Madadagdagan lang ang kaso mo. Bitiwan niyo ako! Hindi niyo ako pwedeng ikulong! Mga walang hiya kayo! Teban! Tulungan mo ako! Kinabukasan, nagulat na lamang ako nang puntahan ako ni Jing sa kulungan. Paano mo nagawa yon? Wala kang utang na loob. Masyado kang makasarili. Napakasama mo. Ako pa makasarili? Wala ka nang ibang ginawa kundi ang gawin ng lahat sa akin. Si Teban, si Dad, lahat na lang kinuha mo. Wala akong kinukuha sa'yo dahil lahat ng meron ka, akin yon. Matagal ka nang nakinabang, hindi ka pa rin nakontento. Isa pa, wala naman akong binabawi sa'yo Kahit alam ko ng totoo, kung napatunayan ko na wala ka namang ginawa kay Dad, hindi kita ipapakulong. Kahit pa alam ko na magkasabot kayo ng mami mo sa pambabarang sa akin noon. Hindi ba? Oo, yan bang gusto mo marinig? At paulit-ulit kitang ipapabarang hanggang sa mamatay ka. Sige, gawin mo. Ngayon pa ba ako matatakot sa'yo? Tandaan mo, ano man ang gawin mong kasamaan laban sa akin, hindi ka magtatagumpay. Bitter? Nakakaawa ka, desperada. Ilang taon ang lumipas hanggang sa magkaroon na ako ng pagkakataon na takasan ang aking kasalanan. Nagpanggap akong baliw kaya nadala ko sa isang mental institution hanggang sa makatakas ako at naghanap ng pagkakataon na bumangon at gumanting muli kay Jing. Pagsapit ng araw na yon, huli na ang lahat dahil kasal na sila ni Teban. Nakita ko kung gaano sila kasaya habang nagdadalang tao na ang aking karibal. Si Dad naman malakas na rin at abala pa rin sa kanyang mga negosyo. Samantalang ako nagtatago at nagmamanman lamang sa kanilang buhay habang miserable na para na ring pinapatay nang makitang masaya si Jing sa lahat ng meron siya. Magpakasaya ka na. Dahil sisiguruhin ko na isa sa mga araw na ito, luluha ka ng dugo. Gagawin kong impyerno ang buhay mo. Isang araw, habang suot ko ang uniforme ng nurse at dumiretso sa isang silid sa ospital kung saan naroon ang mga bagong silang na sanggol, nakangising nilapitan ko ang mahimbing na natutulog na anak ni Teban at Jing. Matagumpay kong nakuha ang bata. Dinala ko yon sa malayong probinsya at doon ay sinubukan kong mamuhay ng payapa kasama ang bata na akala ko ay kamumuhian ko habang buhay. Ngunit ang batang yon ang nagturo sa akin ng totoong pagmamahal. Ngunit sadyang mapagbiro ang tadhana kung kailan natuto na akong makontento sa buhay na meron kami ng aking anak, saka naman ako dinapuan ng napakaraming sakit na wala ng lunas. Alam ko sa aking sarili na ako ay binabarang dahil sa mga bangungot na gabi-gabing dumadalaw sa akin. Gabi-gabi kong naririnig ang hinagpis ng isang ina na nawalay sa kanyang anak.
Habang nagsusulat si Jeya na noon ay nasa 7 taong gulang na, ay tinawag ko siya. Anak, kung sakaling hindi talaga ako ang nanay mo at bibigyan ka ng pagkakataon na bumalik sa tunay mong mga magulang, babalik ka ba? Sumagot siya na ako lamang ang kanyang ina. Ngunit kung sakali daw ay papayag siya, pero dapat kasama pa rin ako. Mahal na mahal ako ng batang yon. Pangarap niya na maging doktor at siya raw ang magbibigay lunas sa aking karamdaman. Mahal na mahal ka rin ni nanay. Sana mapatawad mo ako sa lahat ng mga kasalanan ko. Kasalanan? Ano po yun? Hindi ko na nagawang sagutin ang kanyang katanungan at mahigpit ko na lamang siyang niyakap. Nay, dumudugo po ang ilong ninyo. Ano po mga yan? Bakit po napakaraming bulate? Nanay, ang mga sugat niyo may mga lumalabas pong insekto. Ano pong gagawin natin? Hindi talaga nila ako titigilan hanggat hindi kita na ibabalik sa kanila. Hindi ako ang tunay mong ina. Inilayo lang kita sa totoo mong mga magulang. Nay, wag po. Hindi po totoo yan. Hindi niyo po ba ako mahal? Gusto niyo lang po ba akong ipamigay dahil may sakit kayo? Kaya ko po kayong alagaan. Ayoko pa magkahiwalay tayo. Gusto ko pang makitang lumaki ka at magtagumpay sa buhay, anak. Kaya kahit masakit, kailangan kitang ibalik. Patawarin mo ako. Sumuko ako sa mga kapulisan at ng araw ding yon, ipinahatid ko ang aking anak sa mga totoo niyang magulang. Habang nasa 4 na sulok ng selda, hindi yung sakit ko ang papatay sa akin, kundi ang sakit ng mawalay kay Jeya. At hindi ko rin alam na yung anak ko pala mismo ang magliligtas sa akin at magbibigay ng isa pang pagkakataon para maituwid ang aking mga pagkakamali. Nakikiusap po ako. Alam ko ba't yung ginawa ni nanay, pero hindi niya naman po ako sinaktan. Minahal niya po ako. Please po, huwag niyo na po siyang ipakulong. Mommy, Daddy, please. Nandito naman na po ako at hindi na po ako mawawala sa inyo. Patawarin niyo na po siya. Anak, hindi madali ang hinihingi mo dahil sa sobrang sakit na pinaranas niya sa akin nang kinuha ka niya. Halos mabaliw ako noon. Halos ikamatay namin ng daddy mo, pero kung yan ang magpapasaya sa'yo, kaya kong magpatawad. Basta ipangako mo na hinding-hindi ka na mawawala pa kay Mommy. Mahal na mahal ka namin, anak. Walang mapaglagyan ng tuwa sa puso namin. Sa wakas kasama ka na namin. Babawi kami sa'yo, pangako yan. Pwede ko bang mayakap ang aking apo? Napakaganda mong bata. Makalipas ang 1 buwan, agad rin akong nakalaya. Ngunit hindi ko maaaring lapitan si Jeya. Unti-unti na ring nanunumbalik ang aking lakas at naghilom na ang aking mga sugat. Humanap ako ng trabaho at hindi ko inaasahan na muling magtatagpo ang landas namin ng tunay kong ama. Stacy, ikaw ba yan? Ano nangyari sa'yo? Anong ginagawa mo dito? Sa inyo po ba itong pwesto sa palengke? Oo, ito na ang kabuhayan ko ngayon. Pwede niyo po ba akong kuning katulong dito? Kailangan ko lamang po ng trabaho. Ano ba nangyari? Huwag mong sabihin na itinakwil ka ng pinakamamahal mong daddy. At yung mami mo, nasaan na? Nabulok na ba sa kulungan? Wala na ho akong balita sa kanya. Kalalaya ko lang din po sa kulungan. Ikukwento ko na lamang ho sa inyong lahat. Sa ngayon, baka sakali hong pagbigyan niyo ako. Tay, sige na po.
Ay, siya. Matatanggihan ba naman kita? Kahit anong mangyari, anak pa rin kita. Hindi nga lang ako kasing yaman ng Daddy Abner mo. Pero kung nasa poder kita, kahit papano ay kakain ka naman ng 3 beses sa isang araw. Sapat naman na siguro yon. Maupo ka muna dyan at ikwento mo mga nangyari. Paano ka ay pinahamak na magaling mong ina, ha? Siguro ay nagpauto ka na nagpauto kaya nangyari sa iyong lahat ng yan. Ay, buhay talaga, oh. Kasalanan ko rin naman po. Mas pinairal kong inggit at selos, kaya ayon. Pero ang mahalaga ho ay natuto ako sa mga pagkakamali ko. Masaya na ho ako nang gumaling ako sa sakit ko. Tapos, nasa maayos ng kalagayan ni Jeya. Si Jeya? Opo, yung anak ni Teban at Jing na ninako ko nung sanggol pa lamang. Anak ng... Ginawa mo yon? Ay, sus Mariosep, kang bata ka, oo. Anak ka nga ng nanay mo. Puro ho kayo bintang kay nanay. Di ba ho wala naman kayo pinagkaiba sa kanya? Pareho naman ho kayo makasalanan. Makalipas ang ilan pang buwan, kahit papaano, nakaipon ako ng pera na pambili ng regalo para sa darating na kaarawan ni Jeya. Nasa labas ako ng gate ng mansyon. Palihim na iniabot ang regalo sa isang kasambahay na ipinaabot ko sa kanya. Mula sa aking kinatatayuan, nakita ko ang marami niyang bisita, ang magandang ayos para sa kanyang birthday party. Yun ang unang pagkakataon na mararanasan niya ang ganong klase ng okasyon. Dati kasi masaya na siya na paglulutuan ko lamang ng pansit at ibibili ng paborito niyang tinapay. Mahal, bakit parang hindi masaya ang anak natin? Tingnan mo siya, parang may hinahanap na hindi ko maintindihan. Siguro, namimiss niya ang nanay Stacy niya. Naku, ma'am! Pinaabot po ni Ma'am Stacy sa anak ninyo. Nasa labas po siya. Ganun ba? Mahal, pupuntahan ko lang muna si Stacy. Habang nakangiti at nakatanaw, napansin ko ang papalapit na si Jing. Kaya magmamadali na sana akong umalis nung mga oras na yun. Stacy, sandali. Pasensya ka na. Hindi naman ako manggugulo. Gusto ko lang makita si Jay at iabot yung regalo ko. Sige, aalis na ako. Bakit ka naman aalis? Pwede ka naman pumasok. Alam mo, bilang nanay, mas mahalaga sa akin ang kasiyahan ng anak ko kaysa sa ano paman. Mula ngayon, pinapayagan na kitang lapitan siya at dalawin siya paminsan-minsan. Talaga? Salamat. Napakabait mo talaga, Jing. Sa kabila ng lahat, napakabuti mo pa rin sa akin. Hindi ko ginagawa to para sa'yo. Para sa anak ko lang. Mahal ka niya at kahit ano mangyari, naging mabuti ka pa rin ina sa kanya. Ninakaw mo man siya sa akin ng ilang taon. Sa panahon na ako dapat na nag-aalaga sa kanya, pero hindi na natin maibabalik pa yon. Sana lang tuluyan ka na magbago at huwag mong sayangin ang kalayaan na meron ka ngayon. Huwag mo na ulit pagsasamantalahan ng pamilya ko dahil kapag nangyari yon, hindi ka na ulit makakabangon pa. Iginiya niya ako palapit kay Jeya na noon ay napahagulhol nang ako ay makita at mahigpit na yumakap sa akin ang bata. Anak, kumusta ka? Maayos naman po ako, nanay. Mahal na mahal din po nila ako, pero siyempre po, kapag naiisip ko kayo, nalulungkot ako. Mommy, Daddy, Lolo, thank you po kasi hinayaan niyo po makita ko ulit si nanay. Sana po, wag na po kayo magalit sa kanya. Nag-promise na po siya na magbabait na po. Mabuti naman kung ganon. Huwag ka mag-alala, apo ko. Alam ko na dahil sa'yo, magiging maayos na ang lahat. Masaya ako na dahil sa'yo natuto ang nanay Stacy mo sa lahat ng mga pagkakamali niya sa buhay. Yun na yata ang pinakamasayang araw ng aking buhay. Lalo na nang muli kong maramdaman ang yakap ni Daddy. Sa kabila ng mga kasalanan ko sa kanila, hindi pa rin pala nagbabago ang pagmamahal niya sa akin.
Siya pa rin ang aking ama na nagpalaki sa akin. Napalingon kami sa huling mga bisita na dumating nung araw na yun. Si Lola Bing at may kasama yung matanda na halos kasing edaran lamang niya. Nakaramdam pa ko ng takot nang magtagpo ang aming mga mata. Sabay umirap siya sa akin. Bakit kayo nag-imbita ng ahas sa birthday ng apo ko? Baka mamaya ay manuklaw yan. Lola, wag na ho nating balikan ang mga bagay na yan. Siya nga pala, bakit ngayon lang kayo? Siyempre naman, kapag bagong kasal medyo busy. Kararating nga lang namin galing sa aming honeymoon Hindi ba, Panoy? Ano yun? Hindi kita marinig. Masyado maingay ang mga bata. Ay, nag-asawa pa po pala kayo? Ano naman ngayon? Kung gusto mo mag-asawa ka rin ng magkaanak ka, hindi nangaangking ka ng anak ng iba. Ay, iha, pahingi nga ako ng tubig. Damihan mo ng yelo ng kumalma ang lola mo. Sweetheart, mabuti pa doon tayo. Huwag ka lang nagagalit at tumatabingi ang kilay mo. Hirap na hirap pa naman akong iguhit yang kanina. Ay, thank you, sweetheart. Ang pogi-pogi mo talaga dyan sa suot mo. Ay, nako. Siya, doon na nga lang tayo at hina-high blood ako dito. Yun! Isa na naman pong malupit na kwento mula sa kwentong Enteng. Dahil dyan, meron na naman po tayong shout-out. Simulan po natin kay Sheena Enriquez. Hi po kay Marjorie Dequila. Kay John Chris. Hi po kay Irene Canillo Official. Kay Merly Amistad. Hello po kay Jasmine Vicente. Kay Leona Taytay. Kay Yas Den Love. Hello din po kay Gemma de Ocampo. Kay Azile Gumban. Kay Marie Chris Anzures from Macau. Kay Marian de la Fuente. Hello po kay Corazon Ingay. Kay Vilma Bautista. Kay L. Daps. Hello po kay Neneng Maria Love. Hi din po kay Helen Flores, kay Zenaida Hubbard from San Antonio, Texas. Hello po kay Robert Crimen, kay Anisito Albonia from Camarines Norte. Hi kay Claire, kay Olive, kay Charles Rendula Domingo. Hi po sa Dordas family of Danawan, Batangas from Teen Dordy. Hi po kay Antonio at Antoniel Ortanes. Hi din po kay Queen Bicolana, kay Febe Jane Toledo from Qatar, kay Mirna Castro, kay Elidia Alba, kay Loretta Bobes, at kay Papa Jomari from Etibac, from Ryan Robert Alba. Hi po kay Jessica Rojas, kay Reynaldo Jr., kay Susana Llobrera, kay Luz Aclaro. Hi po kay Rob Monte from Capas, Tarlac, kay Edgardo Fontanilla, kay Jessica Sobremonte, kay Jay Espina, kay Romela Terrado, Bob Dylan Dingkong from Marcos, Balingasa. Hello din po kay Ramil Fariolin, kay Hilario Patra Jasmin, kay Mercy Grace Yoting, kay Febe Ranyada Toledo. Hi po kay Medellina, kay Ramil Espiritu at Ami Viray from Talim Island. Hello po kay Gay Somodio, kay Finky Rusi 14, kay Ann Lopez Flores. Hello din po kay Gemma Aquino, kay Hani Austria, sa Sitio Madel Usman Abregana, at Amwale family from Norsen TV. Hi po sa Office 2 family from Tac Gaming Tutorials. Hi din po kay Rogelio Moresquita, kay Adel Quadrilero. Hi. Hi po kay Danilo at Gloria Daloso. Happy birthday kay Ivory Claire Daloso at kay supportive BF na si Noli Lacorte from Lynn Kaunes. Hi po kay Emmeline Guadamor Doliente. Hi kay Emmanuel Escobel from Laguna. Kay Joy Marie Bell from Muntinlupa. Hello po sa Mama Mercy Bakery at sa masisipag na sila Jomer, Michael, Jr. at Angelo Pogi. Hi din po kay Chris Alcantara, kay Lani Malyari,
At happy birthday po kay Beverly Rebels, isa po sa mga tumulong sa pagsusulat sa kwentong Enteng. Maraming salamat po. At maraming salamat po sa inyong lahat mula sa Kwentong Enteng.